Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. 13-year-old na Shih Tzu na binuhat ng fur mom matapos tila mainggit sa bagong silang na sanggol, pinusuan online. Lumpiang Shanghai na nakabalot sa makinis na wrapper, kinaaliwan online. Netizens, pinagkamalang AI-generated. Birthday celebrant pinatunayan ng pagiging purple lover mula outfit hanggang sa handang pagkain. Aksidenteng pag-send ng JRU ng binangkal recipe sa isa nitong estudyante imbes na enrollment guide, kinaaliwan. Makasaysayang Solidaridad Bookshop na pagmamayari na isang national artist, ibinebenta na. Matet de Leon, naging emosyonal sa natanggap na malisyosong komento habang nagla-live selling. At 5 parot sa isang zoo sa UK, pinaghiwa-hiwalay matapos matutong magmura at tawanan ang mga bisita. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pangbayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pinusuan ng maraming netizen ang 13-year-old na Shih Tzu na si Tasha matapos makuhanan on-cam ang kanyang tila selos moment sa bagong silang na baby ng kanilang pamilya. Sa viral video, makikitang tila nakikipagkompetensya si Tasha sa pamamagitan ng pagpapabuhat din sa kanyang fur mom. Ang kakaibang pandalambing ng fur baby tinutukan ni Millie Bolha. Kinaaliwan ng isang 13-year-old Shih Tzu na si Tasha matapos magpakita ng kakaibang kakulitan nang makipagkompetensya sa isang bagong silang na sanggol sa pamamagitan ng pagpapabuhat din sa kanyang fur mom. You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coo birds, pretty little baby, I'm so in love with you. Ayon kay fur mom Shaira Guyab, napansin niya na pinapanood ni Tasha ang kanyang ina habang karga ang bago nilang pamangkin na si Yera, kaya napagdesisyonan niyang buhatin din ang kanyang fur baby. Bagamat si Yera ang unang baby ng pamilya, sinabi ni Guyab na si Tasha ay nananatiling baby nila at itinuturing din na kuyang kapatid ni Yera. Dagdag pa niya, bahagi na ng kanilang pamilya si Tasha na mas ginagawang homey ang kanilang tahanan. Siyempre, hindi nawala ang kanya-kanyang hirit ng netizens sa comment section. Ang isang ito, sinabing para maiwasan ng selosan, kailangan daw dalawa talaga silang buhatin. Marami rin ang nakitaan sa tila form of panlalambing ni Tasha sa kanyang fur mom. Ang video, umabot na sa halos 40,000 hearts sa Instagram. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang namangha at natakam sa kumakalat na larawan ng lumpiang Shanghai na gawa ng isang netizen mula sa Laguna. Paano ba naman kasi? Hindi mo akalaing totoo ito dahil sa sobrang kinis ng wrapper na ipinangbalot sa giniling. Ang mga netizen, may kanya-kanyang banat naman sa lumpia na anila, para daw nagsi-skincare. Silipin ng mga nakatutuwang hirit sa comment section sa report ni Rose Babiera. Halos hindi makapaniwala ang mga netizen na totoo ang larawan na ito ng paboritong handa ng Pinoy na lumpiang Shanghai na kumakalat ngayon online. Kung titignan kasing mabuti, perfect na perfect ang pagkakabalot nito at ang wrapper na pinambalot, makinis at wala man lang butas o tupi. Proud naman ang uploader nito na si Lani Hernandez na sinabi sa caption na not all lumpia are created equal, pero aniya some are just worth flexing katulad na lamang ng mga ito na binansagan ng mga netizen na flawless
Pilipinas lumpia. Sa sobrang pagkamangha at pagkatakam na rin, marami namang hirit ang mga netizen ukol dito. Ang isa, curious pang nagtanong kung pinlansya raw ba ang wrapper bago ito ipinambalot. Habang ang isa ay sinabing bawal daw itong iprito sa maitim na kawali, patukoy sa sobrang linis at puti nito kung tignan. Marami naman ang tila na inggit sa kinis ng lumpia na para raw itong nag-skincare. Banat ng isang sikat na page. Ito ay halimbawa ng lumpiang Shanghai with glutathione and retinol o yung mga produkto na pampaputi. Dagdag pa ng isa, siguro raw ay madalas itong pumasyal sa Watsons, isang health and beauty care chain store kung saan madalas mabudol ang marami ng mga produktong pang self-care. Pero para naman sa isa, ang lumpiang ito ay maaaring lumaki raw sa stress-free environment. At para naman sa mga hindi makapaniwala na totoo ito, nagbahagi sila ng larawan ng cook version ng lumpia para anya sa mga curious sa itsura nito kapag niluto. At ang lumpia, mukhang perfect pa rin in golden brown coating na may cheese pa sa loob. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kung pagiging certified purple lover ang labanan, abay hindi papatalo ang ginang na ito mula sa Caloocan. Sa nagdaang birthday party kasi ng binansagang Madam Violet, purple is life talagang atake ni Mother, from head to toe. Pero hindi lang po basta sa outfit o sa mga inilagay na disenyo sa venue, kundi maging sa mga inihanda niyang pagkain, kulay ano pa nga ba? Di Violet! Ang trending purple party ng ginang silipin sa trending report ni Angelica Cosme. From head to toe, talagang hindi may pagkakailang violet o purple ang paboritong kulay ng ginang na ito mula sa Caloocan. Sa kanyang 59th birthday party kamakailan, mula birthday banner, balloons, cups, plates, and utensils, #purple is life talaga. Pero ang pinakamatinding pumukaw sa atensyon ng netizens ay nang mapansing mismo ang mga handang pagkain kulay violet din. Nariyan ang violet pansit, champoradong violet, kanin na violet, at ang pinakamatindi pa riyan ay ang adobong violet. Biro nga ng ilan, adobong Barney yarn. At syempre ang mga bisita di rin papahuli bilang pagdiriwang ng kaarawan ng binansagang Madam Violet na talagang everyday raw naka-color violet for 15 years. Dahil kapag nakasuot daw ng paboritong kulay, feel daw nitong tumataas din lalo ang kanyang energy. Kaya naman, kung ikaw ang tatanungin, ano ang favorite color mo? Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, what is this behavior? Yan ang paborong hirit ng isang netizen mula sa isang estudyante ng Jose Rizal University. Paano ba naman kasi, sa halip ng mga hakbang para makapag-enroll ang maibigay para sa kanyang online inquiry, ay binangkal recipe ang kanyang natanggap. Hindi man ito ang sagot na inaasahan ng estudyante. Naging mabilis naman iyon na paksa na kinatuwaan online. At syempre, dagdag pang opisyal na pahayag ng JRU na nakisali din sa humor. Kung ano-ano ang mga ito, tutukan sa report ni Dustin Bayog. Kinaliwan online ang enrollment inquiry sana ng isang estudyante sa Facebook page ng Jose Rizal University o JRU. Paano ba naman kasi ang tinatanong nitong enrollment guide ay nireplyan ng how-to-do guide ng binangkal recipe. Mula sa eksaktong measurements ng mga ingredient hanggang sa step-by-step procedures ay kinumpleto ng naturang paaralan. Sa kabila nito ay nag-reply din agad ang eskwelahan ng proseso ng enrollment at pauling sabi na please ignore the first message na sinamahan din ng emoji. Sa isang Facebook post, humingi sila ng paumanhin sa flavorful detour at sinabing sana man lang daw ay naging helpful ang kanilang recipe. At may pahabol pa sila, baka raw interesado ang estudyante sa kursong Hospitality Management. Ayon pa sa kanilang payag, naabisuhan na raw ang team na enrollment steps ang dapat i-reply, hindi snack suggestions. Samantala naglabas ulit sila ng payag kung saan hindi na lamang binangkal recipe ang kanilang shinare, kung hindi pati na rin ang hopya. Ito ay bilang pahabol na ongoing pa ang kanilang enrollment at pangakong wala ng recipe na i-reply sa mga nagdanais mag-enroll. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa susunod na trending balita, kung napapadaan ka sa kalsada ng Ermita sa Maynila, lalo na kung ikaw ay mahilig magbasa ng mga libro, ay tiyak napadaan ka na sa kilalang local bookstore na Solidaridad Bookshop. Pero ang nakalulungkot na balita, kinumpirma ng anak na si Antonio Jose ay ibinibenta na ang kinikilalang Best Little Bookstore in Asia na pagmamayari ng ama nitong national artist na si F. Shonel Jose. Kung ano ang dahilan, alamin sa report ni James Galangue. For sale ng minsang kinilalang Best Little Bookstore in Asia, ang Solidaridad Bookshop na matatagpuan sa Ermita, Maynila. Ito ang kinumpirma ni Antonio Tonet Jose, ang anak ng National Artist for Literature na si Francisco Shonel Jose sa The Varsitarian, ang official school publication ng University of Santo Tomas. Ayon kay Tonet, ito raw ay dahil wala na sa kanilang pamilya ang kaya pang magtuloy na bantayan ang bookshop, gayong nasa ibang bansa na halos lahat nakatira. Pero ang good news, sinisiguro naman ni Tonet na ang gusto niyang bumili ng kanilang makasaysayang bookstore ay ang nais na ipagpatuloy ang operasyon nito. Samantala, kinilala bilang cultural at historical landmark ang Solidaridad Bookshop ng halos 6 na dekada, kung saan nakatakdasa nitong gunitayin ng ka-60 taon sa July 20. Habang binansagan din ito bilang literary salon dahil sa halo-halong paksa na mababasa dito gaya ng isyong panlipunan at politika. Gayon din matatagpuan ang ilan sa mga ibinebentang A-list at classical contemporary Philippine novels. Si F. Shonel Jose ang nagbukas ng Solidaridad Bookshop noong 1965 na nakilala bilang isang batikang manunulat sa wikang Ingles, kung saan 5 beses itong nagwagi ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. At noong 2001 ay kinilala siya bilang National Artist for Literature ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hindi napigilang maging emosyonal ng aktres na si Matet De Leon sa kalagitnaan ng kanyang live selling session sa TikTok. Tila may partikular na malisyosong komento itong natanggap, bagay na insulto daw sa kanya at sa alaala ng kanyang namayapang ina na si Nora Honor. Ang paliwanag ni Matet, alamin sa report na ito. Laking gulat ng mga netizen nang biglang maging emosyonal ang aktres na si Matet De Leon sa kalagitnaan ng kanyang live selling session sa TikTok. Sa harap ng libo-libong live viewers, napaiyak ang tinaguriang best friend ng bayan habang inilalako ang isang delatang corned beef. Aniya, bakit daw may mga tao na naliligayahan kapag nagbibigay ng ganung komento? Hindi man tinukoy ni Matet, hinala ng mga netizen na may kinalaman ito sa komento ng isang viewer na suplada umano siya kaya raw ito iniwan ni Ate Guy, ang sikat na palayaw ng kanyang ina at namayapang superstar na si Nora Honor. Patay nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyanin niyo ako! Tinangka pa siyang patigilin muna ng kanyang mister, ngunit hindi nagpatinag ang aktres at nagpatuloy sa pagbebenta habang nagpupunas ng luha. Sa isang hiwalay na video, nilinaw ni Matet na hindi siya umiyak dahil nahihiya siyang mag-live selling, gaya ng inaakala ng iba. Proud na proud ako maging live seller ng TikTok, ng mga brands na pinaniniwalaan ko. Na kahit may pinagdadaanan, kung ano man yan, nagla-live ako. I show up. Paglilinaw pa nito, kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napakawalang hiya. Nagpasalamat din ito sa mga netizen na sumuporta at dumamay sa kanya sa kabila ng nangyaring insidente. Masasabi ko lang dun sa mga talagang gusto lang mamikon, no? Sa taong nagtatrabaho lang ng maayos at ginagawa yung gustong-gusto niya, wala, babawasan ko na yung pagbabasa ng comments and I will do my best para hindi masira yung trabaho kung gustong-gusto kong ginagawa ng dahil sa inyo. Again, thank you everybody sa mga sumusuporta. Salamat sa inyong lahat. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, birds with the same feather, mock together. Tila yan ang sinangayunan ng maraming netizen na naaliw sa kwento ng 5 parot na ito sa isang zoo sa UK. Kinailangan kasi itong paghiwa-hiwalayin dahil sa labis na pagmumura at pagtawa na tila nangiinis sa mga taong bumibisita sa naturang zoo. Ang buong kwento ng 5 birds mocking together, panoorin sa report ni Rovic Manuel.
Sabi nga nila kapag talaga nagsama-sama ang mga barkada, tiyak mayroong kalokohan. Yan ang pinatunayan ng magbabarkadang ito na hindi tao, kundi mga ibon. Sa isang zoo kasi sa United Kingdom na Lincolnshire Wildlife Park ay mayroong 5 African Grey Parrots ang kinailangan na paghiwa-hiwalayin, hindi dahil sa may sakit, kundi dahil sa mga kalokohan ng mga ito. Ang parrots kasi na sina Billy, Elsie, Eric, Jade at Tyson, mabilis na natutong magsabi ng mga masasamang words o magmura, hindi sa isa't isa, kundi sa mga bumibisita sa naturang zoo. Ayon sa pamunuan ng parke, tila katuwaan na ng 5 mga ibon ang pagmumura at sabay-sabay na pagtawa. Kaya naman, nagdesisyon na sila na ilagay ito sa magkakahiwalay na bahagi ng parke dahil maaari umano itong makaapekto sa iba pang mga parrot at makasagabal rin sa karanasan ng mga bisita, lalong-lalo na sa mga bata. Marami naman ang naaliw sa balitang ito kung saan nakarelate pa nga ang ilan sa kalokohan ng 5 parrot. Biro pa ng ilan pag samasamahin ulit ang 5 para happy-happy lang. Ayon pa sa ilang netizens, likas umanong matatalino talaga ang African Grey Parrots at may kakayahang gumaya ng salita o tunog, maging ang maturuan. Kwento ng naturang wildlife park, inampon nila ang 5 parrot na ito at unang isinailalim sa quarantine ng magkakasama bago isinama sa mas malaking grupo na 200 Grey Parrots. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.